day, grade 11 students. So this is another video for your pre-calculus class. And for today's video, we will be continuing our discussion on circular functions. Pero again, dun muna tayo sa mga basic concepts on circular functions, which is yung napag-usapan natin or nasimulan natin ang usapan last week, which are angles. Okay, so just to remind everyone, lahat po ng pag-uusapan natin sa mga next natin na discussions on angles ay yung mga angles natin in standard position. Okay, so recall natin na kapag sinabi nating angles in standard position, ito yung mga angles whose vertex is on the origin or at 0, 0, and yung ating initial side ay nandun sa ating positive x-axis. Okay? So, let's start. This time, pag-uusapan naman natin yung tinatawag natin na coterminal angles. Okay? So, from the term coterminal, so siguro magkakaroon na kayo ng idea kung ano ba itong mga angles na ito. So, angles having the same terminal sides but differ on the number and the direction of rotation. Ito po yung mga coterminal angles natin. Okay? So, from our discussion last time, naka-encounter na tayo ng mga angles in standard position. Alam na natin na pwede pong magkaroon ng more than one rotation yung isang angle. Tapos po, pwede rin pong maging positive or negative yung ating angles, depende sa direction. So kapag counterclockwise, positive ang ating angle. Kapag clockwise naman, we have a negative angle. So mula dun sa mga definitions na yon, pwede nating masabi na meron talagang mga angles or magkakaroon talaga ng pagkakataon na may mga angles na same lang ng terminal sides. Pero nagkaiba-iba sila sa direction ng rotation o kaya dun sa number of rotations na ginagawa nila. Okay? So, let's have an illustration of this coterminal angle. So, for example, etong angle natin, na nakikita nyo sa ating screen, is, sabihin na natin na ang unang rotation niya, okay, so that angle is, for example, a 135-degree angle. Okay, so kapag counterclockwise yung direction niya, ang measurement niya is 135 degrees. Pero, sabi natin, pwede rin naman nating i-consider yung angle wherein mula sa initial side, ang kanya pong rotation ay clockwise direction naman. Okay? So, kapag meron po tayong clockwise direction, ano lang yung magiging measurement ng angle natin? So, kapag clockwise, sigurado tayo na negative yan. Okay? So, this is just equal to negative 225 degrees. Okay? So, yung 135 degrees, negative 225 degrees, they are just some of the examples of coterminal angles. Bakit po? Kasi same lang sila ng terminal side, kaya lang nagkaiba sila dun sa direction ng rotation natin. Kasi yung isa, positive kasi counterclockwise yung direction ng kanyang rotation. On the other hand, yung isa naman is negative kasi po clockwise yung rotation nung kanyang ray. Okay? So, sabi rin natin, pwede rin po tayo makakuha ng coterminal sides or ng coterminal angles kapag po base doon sa number of rotations natin. So, for example, yung 135 degrees and negative 225 degrees na yan, kung halimbawa meron ako or nakabuo ako ng isang rotation tapos doon uli siya tumigil. So, obviously, yung nakuha kong angle, same lang ng terminal side, pero meron na akong nakabuo na ako ng isang rotation tapos hanggang dito ulit sa terminal side na yon. So yung 135 degrees is also coterminal with 400. Ito yung 400. Okay? Ito nasa loob. Okay? Is equal to 495 degrees. Okay? So kung mapapansin nyo, meron lang tayong madali ang paraan na ang pagkuha ng ating mga coterminal angles. Okay? So in general, two angles in standard position are coterminal if their measurements differ by an integral multiple of 360 degrees or kung nasa radian man yan, edi 2 pi naman yung differences nila. Okay? So kung mapapansin nyo, nasa ano pa lang naman tayo, nasa degrees.
yung examples natin. So, yung 135, pag dinagdagan ko lang siya ng 360 degrees, magkakaroon ako ng 495. Kung gusto ko pang makahanap ng another coterminal sa kanya, edi mag-a-add pa ako ng other multiples of 360, which is 720. So, 135 plus 720, that's another coterminal angle dito sa mga angles na nakikita natin on your screen. Okay? So, itatanong nyo, miss, paano naman yung negative? You can add 360 or you can add negative 360 degrees since yun naman po ay mga integral multiples pa rin ng 360 degrees. Okay? So kapag meron naman tayong given na radians na mamaya makikita natin, edi mag-a-add naman tayo or magsusubtract tayo. You can also subtract yung mga multiples naman ng 2 pi. Okay? So para mas maintindihan pa natin yung konsepto at pagkuha or paraan ng pagkuha ng coterminal angles, magbigay pa tayo ng ilang mga examples. So you're asked to find an angle. So kahit isa lang, pero again, marami po tayong mga angles na makukuha na coterminal sa isang given angle. Okay? So yun lang pong ginawa natin kanina. Add or subtract the multiples of 360 degrees and 2 pi lang. Okay? So, you're given a 100-degree angle. So, sabayan nyo ako, di ba? Sa pagkuha ng isang coterminal sa kanya. So, sabi natin kanina, etong angle na to sa positive angle. So, magbigay tayo ng ilang mga positive angles na coterminal sa kanya. So, para magawa ko yon, mag-a-add lang po ako ng 360 degrees or mga multiples ng 360. Okay? So, kapag ginawa ko yon, pag nagbigay ako ng ilan sa mga yan, so ang mga coterminal po sa 100 degrees is 100 plus 360. So, I have 460 degrees. Pwede rin pong 100 plus 720 since 720 is a multiple of 360. So, I have 820 degrees. Okay? So, yan po yung mga positive na angles na coterminal sa 100 degrees. Now, kapag naman po nagbigay tayo or ang tanong sa inyo magbigay ng negative na angle, okay? Kasi coterminal pa rin naman sa kanya yon, iba lang yung rotation. So, ang gagawin ko naman is try kong mag-subtract ng 360 para magkaroon ako ng negative. So, 100 minus 360, so that's equal to negative 260 degrees. So, ito yon, okay? Yung angle na same ang terminal side pero clockwise ang direction ng rotation, that's negative 260 degrees. And kung gusto ko pa ng another negative, edi mag-add pa rin ako or mag-subtract pa rin ako ng 360 degrees. So, magkakaroon ako ng, add ako ng 360 uli. So, magkakaroon ako ng negative 620 degrees. Okay? So, eto pong makikita natin sa screen or yung mga sinulat ko ay ilan lamang sa mga angles na coterminal sa 100-degree angle. Okay? So, marami pang iba na pwede nating makonsider. Kuha lang tayo ng mga multiples ng 360 at i-add natin doon sa ating given angle. Let's have another example. So this time, meron naman po akong given na angle which is negative 135 degrees. So obviously negative siya kasi ang atin pong rotation ay clockwise. Okay? So magbigay tayo ng mga negative na coterminal angles sa kanya and then bigay din tayo ng mga positive na angles na coterminal sa kanya. So katulad nung ginawa natin kanina, kung negative 135 yan, gusto ko pa rin ng negative, edi subtract ako ng 360 or add ako ng negative 360. Okay? So, yung unang-una, magkakaroon ako ng negative 495 degrees. Diba? Pag nag-add ako ng negative 360. Tapos, isa pa, pag nag-add uli ako ng 360 dito, magkakaroon pa ako ng negative 855 degrees. Okay? Tama ba? Okay. And then, kung gusto ko naman ng positive na coterminal sa kanya, edi mag-add na ako ng 360. So, negative 135 plus 360, magkakaroon lang po ako ng positive 225
degrees. At kung kailangan ko pa ng another na positive na coterminal sa kanya, add na lang uli ako ng 360 dito. So magkakaroon ako ng 585 degrees. Okay? So etong apat na to ay ilan lamang sa mga angles na coterminal dito sa negative 135 degrees. Okay? Ayan, this time, bigay naman tayo ng example na nasa radian. Okay, so katulad ng sinabi natin kanina, kapag nasa radian, edi mag-add ka lang ng mga multiples ng 2 pi naman. Okay, so you have 5 pi over 4. So, lalagay ko dito kasi baka malito kayo. So, if we are going to add 2 pi, sa 5 pi over 4, hindi natin agad maaaring i-add yan kasi magkaiba sila ng denominator. Okay? So, yung 5 pi over 4, this time, i-add ko siya sa 2 pi. So, yung 2 pi, para maging 4 din yung denominator niya, edi magkakaroon lang ako ng 8 pi over 4. If you simplify, 8 pi over 4, that's equal to 2 pi. And then, since parehas na sila ng denominator, edi pwede ko na pong i-add yan. So, magkakaroon lang ako ng 13 pi over 4. So, yan po ang isa sa coterminal sa 5 pi over 4. Okay? So, kung gusto ko naman ng negative, edi mag-subtract tayo ng 2 pi sa kanya. So, magkakaroon lang ako ng 5 pi over 4. Subtract ko yung 8 pi over 4. So, magkakaroon ako ng negative 3 pi over 4. Okay? So, eto, at saka yung negative 3 pi over 4 ay ilan lamang sa mga coterminal angles ng 5 pi over 4. Any question po or clarifications ay pwede niyong itanong sa webinar or you can send me a private message. Okay, so let's have the last example para sa coterminal angle. So this time we have negative 13 pi over 4. So looks familiar, diba? So ganun lang din yung gagawin ko. So add lang ako or subtract lang ako ng 2 pi or multiples of 2 pi. So start muna tayo. Kung gusto ko ng negative na coterminal sa kanya, edi magsusubtract din ako ng 2 pi. Okay? So, katulad kanina, hindi ko agad siya pwedeng isubtract kasi magkaiba sila ng denominator. So, yung 2 pi, gagawin ko siyang 8 pi over 4. Okay? So, this time, pwede ko na silang pagsamahin. Magkakaroon lang ako ng negative 21 pi over 4, and that one is one of the coterminal angles with negative 13 pi over 4. Okay? So, kung gusto ko naman ng positive, edi add naman ako ng 2 pi. Okay? So, ganun lang din. Negative 13 pi over 4. Tapos, add ko yung 8 pi over 4. Hindi pa pala siya positive. So, meron lang akong negative 5 pi over 4. Okay? So, kung gusto natin ng positive, try pa tayo ng isa. Etong 2 pi na to, kunin ko na yung multiples niya. So, sa 4 pi naman ako mag-a-add. Okay? Para, sure naman ako na magkaroon ako ng positive na sagot. Okay? So, I have negative 13 pi over 4. Kapag in-add ko siya sa 4 pi, kailangan same yung denominator. So, kung 4 ang denominator nito, ang numerator will be 16 pi. Diba? 16 pi over 4 is just equal to 4 pi. And if we add them, we're going to have a positive answer, which is 3 pi over 4. So, lahat ng nakikita nating answers dito ay ilan lamang sa mga angles na coterminal doon sa ating negative 13 pi over 4. Okay? So obviously po, kapag given tayo ng angle in radian measure, dapat ang sagot po natin ay in radian measure din. Kapag given tayo ng angle in degrees, edi degrees din po yung ating magiging answer. Okay? Maliban na lang kung nasa instruction na in radian siya, pero give an angle coterminal with this in degrees. Okay? So, doon tayo magbabago ng unit of measurement. Okay?
Okay, so proceed tayo dun sa another type of angle na may encounter natin. So, ito kasing angle na to is talagang importante siya kapag nagsimula na tayong mag-define ng mga circular functions. Okay? So, this time, let's define the reference angle of an angle theta. Okay? So, by definition po, ang ating reference angle po ay laging acute angle. Okay, so measurement dapat niya is less than 90 degrees. Ito po yung angle na na-form by the terminal side at saka ng ating x-axis. Okay, so ano bang ibig sabihin nun na angle, acute angle made by the terminal side with the x-axis? So meron po akong pinapair na mga illustration. So this one, ang nakikita po natin na angle ay angle in standard position na nasa quadrant 1 po ang terminal side. Diba? Obviously, nasa quadrant 1 ang terminal side. So, kapag yan po, ang kinonsider natin na angle theta, so ito yung angle natin, that's angle theta, yung ating pong reference angle is eto pa rin. Okay, the angle itself. Kasi, ito yung terminal side mo, tapos ito yung mas malapit niya na x-axis. Eh, acute lang kasi ang kailangan, di ba? So, acute lang, so yung mas malapit na x-axis ang gagawin nating isang side pa. Okay? So, you just have to get the angle in between the x-axis and your terminal side, that will be the reference angle. So, halimbawa, ang gamitin natin para sa reference angle ay alpha. Okay, so yung alpha, that's the reference angle of your angle theta. Okay, so kung nasa quadrant 1 yung angle theta mo, edi yun lang din yung ating reference angle. Okay, let's have another illustration. This time, kapag nasa second quadrant na yung ating given na angle. So, yung terminal side nasa second quadrant. So, ito po yung ating angle theta. Ayan, yung measurement niya. Tapos, if you're asked to find the reference angle of this angle theta, ito naman po ang i-consider natin. Okay? So, etong angle na to, ayan, that's angle alpha, that will be the reference angle of your angle theta. Bakit po yan yung kinonsider ko? Kasi itong terminal side na to, mas malapit na dito sa ating negative x-axis. Okay? So check nyo lang, saan ba mas malapit yung ating terminal side? Doon ba sa positive x-axis or dun sa negative x-axis? Bakit mas malapit yung kailangan nating kunin? Kasi you're asked yung acute angle. Kapag kinuha mo kasi yung sa positive x-axis lang, edi kung ano yung theta mo, yun lang din lagi ang ating reference angle. Okay? Any question po, pwede po nating sagutin sa ating webinar. Let's have the third one. So this time, yung angle naman natin ay nasa third quadrant. So, positive angles lang po yung kino-consider ko, ha? So, ito yung angle theta natin. So, kapag tinanong sa inyo, nasaan po ang ating reference angle? Obviously, ang terminal side mo mas malapit pa rin sa negative x-axis. So, yun po ang magiging alpha natin or the reference angle. Ito yung x-axis mo, negative x-axis. Ito yung terminal side mo. So, the difference between the two, that will be your reference angle. Okay? And lastly, para naman doon sa angles natin na nasa fourth quadrant. Okay? So, ito yung angle natin. Sorry. Ayan. Hanggang dito, that will be your your delta. So kapag tinanong sa atin kung ano ang reference angle niyan or yung alpha natin, ito po ang ating magiging reference angle na alpha. Okay? So balik na tayo doon sa ating positive x-axis kasi mas malapit na yung terminal side niya doon sa ating positive x-axis. Okay? So bakit laging doon sa mas malapit? Kasi kailangan po natin ay acute angle. So ang reference angle po, lagi ay acute angle at kung mapapansin nyo po, lahat po ng ating reference angle ay positive. Okay, so lahat ng kinonsider kong mga angles dito ay positive. Okay, so after nating ma-define kung ano yung reference angle and
'di ba, sa kada quadrants natin, ma-illustrate yung mga reference angles. This time, paano naman daw natin talaga mahahanap yung reference angle natin? Siyempre, mahalaga na kahit sa isip natin, nalalaman natin kung anong quadrant ba na doon yung mga angles natin. Kasi, pag alam nyo sila, you can use the content of this table. Okay? So, ito po yung kung ang angles natin ay in degree, ito pong mga nakikita ninyo na entry sa ating table, yun po yung pag-compute ng reference angle nila. Okay? So, kapag nasa quadrant 1, kung ano yung given na angle or yung theta, yun na po ang reference angle niya. Kapag po nasa quadrant 2 tayo, so, para makuha yung ating yung ating reference angle, edi i-subtract lang natin from 180 degrees kasi mas malaki yung 180 sa kanya. Okay? Again, ang reference angle, positive po lagi. So, dapat kung ano yung mas malaking value, yun yung susubtractan natin. Okay? Tapos, kapag nasa quadrant 3, obviously, yung angle or yung theta natin is mas palaki na sa 180. So, theta minus 180. And kapag nasa quadrant 4 na, yung i-consider natin is yung 1 complete rotation. Okay, the positive x-axis, that's already 360 degrees minus the value of your angle theta. Okay, so kapag naman sa radians, pinalitan ko lang po yung 180 ng pi, diba? So kapag chinek nyo po, ang 180 is equal to pi radians. So eto lang po yung magagamit natin. And obviously, 360 degrees is equal to 2 pi. Okay, so eto pong lahat ng ito, nakikita nyo sa screen is applicable doon sa mga angles natin na mas mababa sa 360 degrees. Okay? Katulad nung mga nasa illustrations natin, di ba, nakakaisang rotation or hindi pa sila nakakabuo ng isang rotation. Now, you will ask me, Miss, paano po pag mas malaki na ng 360 degrees or ng 2 pi? Yung given sa amin, paano namin makukuha yung aming reference angle? So, eto po yung gagawin natin. For theta greater than 360 or greater than 2 pi, you just have to subtract the largest integral multiple of 360 or 2 pi from theta. Okay, so ibig sabihin ko noon is, parang kuha ka muna ng coterminal sa kanya. Diba? Kumukuha ka ng coterminal sa kanya, tapos, edi you can use any of this. And then, kapag naman po ang ating given na theta, yung given talaga na theta or angle is less than 0 or a negative. Okay? Paano mo daw makukuha yung ating reference angle na positive? So, you just have to find the positive angle, coterminal to theta. Okay? So, kapag nakakuha ka na ng coterminal sa kanya, edi gamit ka na ng kahit na alin dito. Okay po? So, para maintindihan pa natin, bigay tayo ng mga examples. So, you're asked to determine the reference angle of the following. So, the first one, we have 405 degrees. So, saan to papasok? Papasok siya doon sa ating, doon sa sinabi ko kanina na, eto, diba? Larger or greater na siya ng 360. So, ang sabi dyan, subtract the largest integral multiple of 360. Okay? So, bawal lang yung mag-negative, ha? Bawal mag-negative yung answer natin. So, kung ano lang yung magbibigay sa atin ng positive na value. Okay? So, 405 yan. So, isusubtract ko daw yung largest integral multiple ng 360. So, obviously, 360 lang yon. So, we have 405 degrees. Subtract natin yung 360 kasi ito yung largest multiple ng 360. So, meron na, tama, ng 360. So, 405 minus 360, we have 45 degrees. Okay? And that will be the reference angle of your given theta na 405. Okay? So, obviously, ito yon. Okay, yan po yung 45 degrees na reference angle. Okay? So, it makes sense. Bakit sa 360? Kasi 360 yung mas malapit sa kanya. Diba? Na measurement ng ating x-axis. Okay? Question for clarifications, welcome sa webinar or send me a private message.
Okay, let's have example number 2. Ayan. So, para sa example number 2, pinagsama natin yung dalawang dilemma natin kanina, greater than 360 at the same time negative siya. Okay? So, kapag ginawa natin yan, edi gagawin natin yung mga binanggit kanina. So, kuha daw tayo ng coterminal sa negative 505. So, to get the coterminal to that, na positive, edi yung sinabi natin kanina, add lang tayo ng mga multiples ng 360. So, ang i-add ko dyan, 720. Okay? Tatanong nyo, Miss, bakit 720? Bakit hindi 360? Kasi po, pag in-add ko yung 360 dito, negative pa rin yung lalabas. Kailangan ko na coterminal ay positive. Okay? So, yung kasunod na multiple, which is 720. So, ang lalabas dyan is 215 degrees. And obviously, 215 is positive. Pwede ko na siyang gamitan nung nasa table natin. Okay? So, ang 215 degrees, okay, ayan din, nasa illustration, nasa third quadrant, mas malapit siya dito. Tama? Mas malapit siya dito sa ating negative x-axis. This is 180. Mas malaki siya sa 180. So, 215 minus 180. That's equal to 35 degrees. And that will be my reference angle para po sa negative 505 degrees. Okay? Question po or clarification for this example? And lastly, bigay tayo ng example naman ng nasa radians para hindi naman tayo nagugulat na meron tayong radian measure. So if you're given 5 pi over 4, tapos kailangan po natin siyang kuhanan ng reference angle. So you're going to use yung nasa pinakababang part ng ating table kanina. So ito yung 5 pi over 4, nasa third quadrant. So mas malaki po siya sa ito pala yung kukuhanan natin ng reference angle. Okay? So, ito yun. Negative x-axis, terminal side ng 5 pi over 4. Okay? So, sabi natin in radians, this is just equal to pi. Mas malaki ang 5 pi over 4 sa pi. So, isa-subtract natin yung pi from 5 pi over 4. So again, hindi natin basta-basta iso-subtract yan. So yung pi, gawin po nating 4 pi over 4. Okay? Ang 4 pi over 4, pag sinimplify ko ay pi. Kaya po ako lagi nagpapalit kasi gusto ko na yung denominator nila ay parehas para ma-subtract ko na agad. Okay? And 5 pi minus 4 pi is just equal to pi. And then copy the denominator. So, yung atin pong reference angle is just equal to pi over 4. Okay? So, lahat ng tanong natin, kung meron medyo naguguluhan pa kayo at saka more examples, gawin natin sa ating webinar on Friday. I hope panoorin nyo po yung ating pre-recorded video para yung mga questions nyo na lang sa isip nyo, yung sagutin natin sa webinar at mas praktisado na kayo sa webinar kasi right after our webinar, we're going to have our quiz number 1 for the second quarter, all about coterminal and your reference angles. Okay, so mabilis lang naman yun. Magbibigay lang ako ng example, sasagutin ko yung mga questions nyo. Yung lahat ng natitirang time, ay ibibigay ko na para sa ating quiz. Okay? So, itanong na lahat ng pwedeng itanong.